Ikinasa ng Diyos ang buto na tanim ni Hesu Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas, sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Solidad clap po para sa biyaya na atin pong natanggap ngayong araw na ito. Bigyan ko lang po kayo ng konting background kung paano tayo umabot at nagkaroon tayo ng pagdiriwang na ganito po. No? Ako po ay dumalo lang ng ganito ring okasyon. No? Sa isang simbahan dyan po sa may Pandakan, sa St. Peter Parish, at nakita ko po yung pagdala at pagdating din ng relic naman ng kanilang patron. At habang kami po ay kumakain, pagkatapos po ng misa, ay nabanggit po na maraming relic pala na inaalagaan. Ito po ay kanilang ipinamamahagi sa mga nagre-request sa kanila. At bigla kong nabanggit na siguro meron kayong San Nicolas. No? Kasi yung distrito namin, San Nicolas. Tapos meron kaming patron, nagdidibosyon at nagdarasal kay San Nicolas. Biglang sinabi ni Father Dennis, meron kami. Pwede ba akong mag-request? Pwede. O sige, request po ako. Ganun lang kasimple. Ganun lang yung naging usapan. At yan nga po, nang sabihin sa akin din at i-message na possible na
madala ang relic ni San Nicolas de Tolentino ngayon pong buwan na ito, ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat, Brad, kay Father Dennis sa kanilang congregation, na yung kanila pong congregation, yung Agustinian Discald, no? Order of Discald Agustinian, sila po nangangalaga ng napakaraming relic, no? Ng mga santo na ipinagkatiwala din sa kanila. At kung kaya't ito naman ay ipinagkatiwala na, ipagkakatiwala na sa atin, no? Kung pagmamasdan nyo po ang relic na yan po yung tela na mayroong dugo ni San Nicolas de Tolentino. Kakapiranggot lang yan kung tutuusin. Pero sapat yan para magdala ng biyaya at makaranas tayo ng langit dito sa ating parokya, dito sa ating distrito. Kaya muli, Solidad Club naman para kay San Nicolas de Tolentino. Na siyang mensahe din naman sa atin ng ating Panginoong Hesus ngayong tayo po ay nasa 11 linggo ng karaniwang panahon at sinasabi ni Hesus, sa ano ba natin maihahambing para mas maintindihan ng mga tao ang kaharian o paghahari ng Diyos. Gumamit siya ng kung ano yung malapit sa puso, kung ano ang malapit sa mga tao nung panahong iyon at kung sino ang kanyang mga kausap, kung kaya't ang ginamit niya ay itong mga ginagamit sa pananim. Ganito ipinapaunawa ni Jesus ang paghahari ng Diyos doon sa mga itinuturing ng lipunan na mga mabababa. Na para sa kanila, hindi nyo maintindihan ang paghahari ng Diyos. Ito mga pariseyo, iskriba, mga saserdote, ito yung mga matatalino, ito yung mga eksperto, pero sila mismo ang hindi makaunawa sa kung paano ang paghahari ng Diyos. Kung kaya't si Kristo, siya na itinuturing na guro, Panginoon, ay natutong ibaba ayon sa kakayanan, ayon sa pangunawa ng kanya pong mga tagapakinig. Simplihan lang natin sa pinakamaliit, no, na paraan, mararanasan natin ang napakalaking pagmamahal ng Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kung iisipin mo po, ang laki-laki po, no, ng kasalanan ko. Ang laki-laki ng kasalanan ko. Pues, para sa Diyos, gatuldok lang yan kumpara sa kanyang pagmamahal sa atin. Tunay na biyaya, no, na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Si San Nicolas, naranasan niya ang langit ngayon. Nasa langit siya ngayon dahil sa mga maliliit na bagay. Yung pagdarasal para sa mga kaluluwa, yung pakikinig sa mga may sakit, yung pagbibigay lang ng tinapay sa mga nagugutom, sa mga kumakatok sa pintuan ng kanila pong kumbento. Pero ngayon, siya na ay nasa langit, pinararangalan kasama ng mga banal. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo din mapunta sa langit. Kaya naman, lahat ibinibigay na ng Diyos eh. No? At hindi ibinibigay ng Diyos na gumawa tayo ng napakalaking bagay para lamang tayo po ay mapunta sa langit. Kasi alam ng Diyos ang ating kakayanan, alam ng Diyos ang ating pangunawa. Pero gusto ng Diyos, kaya nga ibinigay sa atin ang mahal na bire ng solidad. Binigay sa atin itong si San Nicolas de Tolentino para maging gabay natin na hindi imposibleng mapunta rin tayo sa langit. Ngayon po ay ginugunita natin, ipinagdiriwanggan natin ang araw ng mga ama. Pakibati mo na yung mga katabi ninyong tatay. Happy Father's Day.
Ano ba? Nasa may mga tatay natin, no? Maganda rin po, no, na mapaalalahanan ng mga tatay. Ang mga tatay ang binigyan ng binhi ng pananampalataya. Kayo, no? Kayo na inaasahan na magtataguyod ng inyong pamilya. Kayo na inaasahan na maranasan o maramdaman ng inyong pamilya ang paghahari ng Diyos nasa inyo. Pero hindi nyo kinakailangang gumawa ng napakalaking bagay. Ang inihingi lang, no, sa inyo ay mga simpleng bagay lang. Maliliit na bagay na madalas ay kinakaligtaan natin. Madalas ay nababaliwala natin. Pero yun lang naman ang kailangan. No? Ay, hindi ko alam, no, kung isipin natin, ano nangyari? Bakit nagkakahiwa-hiwalay? Anong nangyari? Bakit hindi nagkakausap-usap? Mga tatay, ano nangyari? Bakit hindi kayo maunawaan? Tapos, maya, yung mga anak, post ng Happy Father's Day. Pero yung mismong tatay, hindi pa nababati ng Happy Father's Day. Kung maka-post, no? Kasi extravagant yun eh. Wow! No? Netizens, buong mundo, makikita yung bati mo, binabati mo. Simplehan nyo lang din. Yung simpleng halik, simpleng yakap, simpleng pagtapik, ang Happy Father's Day, malaking bagay na yan para sa kanila. Kasi yung mga tatay, no? Hindi ko alam kung bakit nauso yung pagiging awkward na bumati ka. Bakit nagiging awkward sa mga tatay yung magsasabi ka ng I love you, magsasabi ka ng maganda ka, pogi ka, kaya mo yan. Bakit nananahimik? Yung simpleng salita na kailangan marinig sa iyo, magdudulot ng kaligayahan sa iyong pamilya. Bakit pinipigilan mo ang iyong sarili? Hindi matutumbasan ang lahat ng material na bagay na inyong ibinibigay sa inyong mga anak sa napaka-simpleng salita na sasabihin ninyong, mahal ko kayo mga anak. Nasasanay lang tayo na tumahimik. No? Mga tatay, sanayin nyo rin magsalita. Ha? Para humaba din ang buhay ninyo. Kasi tinan nyo, mga nanay, dada ng dada, di ba? No? Salita ng salita. Kaya ang haba ng buhay. O tinan mo, ilan lang ang lalaki dito. Karamihan dito, mga byuda na. Di ba? Alam niyo, yung karanasan ko lang po, no? Wala talagang tutumbas doon sa kapag nakikipaglaro ang mga tatay sa kanilang mga anak. Na hindi yung computer. Ngayon kasi computer na. Yung tatay, computer. Yung anak, computer. Kaya kapag naglalaro, nagmumurahan. Kasi yung paraan ng paglalaro ngayon, may kasamang mura eh. Pero yung magkakabayo-kabayuan, yung sasampa dito sa leeg ninyo, ang inyong mga anak, yung sasampa sa likod ninyo, yung maglalambitin sa mga braso ninyo, malaki ang epekto niyan sa kanila hanggang pagtanda. Huwag niyong maliitin yun. Huwag niyong baliwalain yun. Sa mga modern na tatay na ngayon, no? Hindi ko alam kung ano ba, nakapag-duyan-duyan pa ba ang anak ninyo sa paan ninyo? Ang lungkot naman ng buhay niyo, no? Di ba dati ginagawa natin yan, no? Yung sasapa sa paa, tapos duyan. Pero masaya, di ba? Masaya ang saya. E ngayon, lahat ng gadget nandyan na, big time. Pero bakit malungkot? Kasi wala talaga doon yung affection na kailangan lumabas doon sa tatay.
na maiparamdam, maibigay. Parang fragrance yung amoy no, ng tatay na nandiyan yung presensya eh. Sabihin nyo nga muna sa mga tatay na katabi ninyo, kaya mo pa yan. No? Kaya pa. Eh, yung mga tatay nandun, eh, parang busy na. Eh, oh. Ano ba, inuman na ba yan? Mga busy sa yelo. Yeah? Pero sana po, no? Yung pagsisimba, simpleng bagay yan, pero malaking epekto niyan sa inyong mga anak pagdating ng araw. Huwag niyong maliitin yan. Magsimba kayo lagi, isama ninyo ang inyong mga anak, isama ninyo ang inyong pamilya. Nakakatiyak tayo, makakasama natin ang isa't isa sa langit. Amen?